Isang kahariang medieval ang humaharap sa hamon ng paghalili sa trono ng ang hari at reyna ay walang anak na lalaki. Dahil dito, nais ng kanilang panganay na anak na babae, ang prinsesa, na salungatin ang makalumang mga alituntunin sa pamamagitan ng pagpapatunay na kaya niyang maging isang matapang na pinuno. Sinasanay niya ang sarili sa pakikipaglaban gamit ang kamay at sandata sa tulong ng tagapagsanay ng Kastilyo, si Lin. Bukod dito, pinag-aaralan din niya ang pilosopiya at politika upang maging isang mabuting pinuno. Gayunpaman, nais ng konserbatibong hari na ang kanyang anak na babae ay gumanap sa mas tradisyonal na mga papel, tulad ng pagiging isang mabuting asawa at ina. Labis niyang nais na isang lalaking tagapagmana ang umupo sa trono matapos siya. Upang maisakatuparan ito, isinagawa niya ang kasal ng prinsesa kay Julius, ang nag-iisang anak ng isang prominenteng diplomatang maharlika. Tila maayos na ang lahat, lalo na't si Julius, na isang malupit na mandirigma, ay nakatakdang maging hari pagkatapos ng kanilang kasunduan sa kasal. Ngunit sa araw ng seremonya ng pagsusuot ng singsing, tinanggihan ng prinsesa ang kasal. Makalipas ang 2 araw, nagising siya sa isang silid at agad niyang naramdaman na parang sisabog ang kanyang ulo. Nakasuot siya ng isang damit pangkasal habang nakatanikala ang kanyang mga kamay. Noon nagsimulang bumaha sa kanyang isipan ang malalabong alaala ng nakaraang gabi, may ilang armadong lalaki ang pumasok sa silid at pinainom siya ng isang kakaibang likido na may pampatulog. Matapos makabawi ng diwa, agad siyang nagsimulang maghanap ng paraan upang makatakas. Bukas ang bintana sa malapit ngunit ang tanging daan palabas ay isang matarik na pagbagsak sa dagat. Papalapit na sana siya sa pinto nang biglang marinig niya ang mga yapak ng paparating na mga tao. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kama at nagkunwaring natutulog. Ilang saglit lang, pumasok ang 2 malalaking lalaki na may masamang balak. Isa sa kanila ay marahang inilapit ang kanyang mukha sa prinsesa. Ngunit biglang iminulat ng prinsesa ang kanyang mga mata at tinamaan ito ng malakas na suntok sa ulo. Sa isang iglap, mabilis na tumayo ang prinsesa mula sa kanyang kama at napalaya ang isang kamay mula sa tanikala sa pamamagitan ng pag-dislocate ng kanyang hinlalaki. Gamit ang tanikala bilang sandata, hinampas ng prinsesa ang mukha ng isa sa mga lalaki. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagsaksak sa mata ng kalaban gamit ang kanyang hairpin. Matagumpay niyang napatay ang isa sa 2 lalaking pumasok sa silid. Ang natitirang lalaki ay sumugod upang dakmain siya. Ngunit mabilis siyang umilag at naitulak ito patungo sa bintana. Sa huli, sinipa niya ito pababa mula sa tore. Bago pa man siya makabawi ng hininga, narinig niyang may paparating pang ibang tao. Agad siyang kumuha ng isang mabigat na maso na malapit sa kanya at nagtago sa likod ng pinto. Sa pagbukas nito, agad niyang hinampas ang kalaban na dumating upang tingnan ang kanyang mga kasamahan. Matapos nito, tinanggal niya ang mga tanikala sa kanyang mga kamay at inayos ang mga bangkay ng mga sundalo upang magmukha silang nagbabantay. Mabilis siyang nagtungo sa pinakamalapit na banyo at sumilip sa bintana upang suriin ang sitwasyon. Isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nakatanikala sa looban ng palasyo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Julius kasama ang kanyang tapat na bantay at consort, si Moira. Sinubukan ng hari na kumbinsihin si Julius na ang kanyang ama, isang diplomatiko, ay hindi sasang-ayon sa kanyang marahas na mga aksyon. Ngunit walang pakialam si Julius. Naniniwala siyang mahihina at masyadong mapayapa ang kanyang ama at ang hari. Inakusahan ni Julius ang hari ng pagsira sa mga tradisyon ng kaharian at pagtanggap sa mga dayuhan sa halip na sakupin sila. Iginiit ng hari na hindi maaaring mamuno gamit lamang ang takot. Subalit iginigiit ni Julius na nais ng mga tao ang isang malakas na pinuno sa trono. Inutusan ng mananakop ang kanyang mga sundalo na dalhin ang pamilya ng hari sa mga piitan sa kalapit na bayan. Habang pinagmamasdan ito ng prinsesa, naalala niya ang mga pangyayari 2 araw na ang nakalipas. Ang kanyang pagtanggi sa kasal kay Julius ang nagtulak sa pagsalakay sa kanilang kaharian at ngayon, ang kanyang mga magulang ay nasa panganib. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may isang sundalong pumasok sa banyo. Mabilis siyang sumiksik sa isang bathtub at tuluyang nilubog ang sarili sa tubig. Sa kabutihang palad, suot ng sundalo ang kanyang helmet kaya't hindi niya napansin ang mga bula sa tubig. Nang makaalis ito, lumabas ang prinsesa mula sa tubig, pinunit ang kanyang basang kasuotan, at umalis. Maingat siyang gumapang sa mga pasilyo. Iniiwasan ang mga kaaway sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga yabag. Mabuti ang kanyang takbo hanggang sa isang malaki at matipunong sundalo na may suot na bakal na helmet ang biglang dumakma sa kanyang leeg. Desperado siyang sinuntok ang braso ng sundalo ngunit tila hindi ito natinag. Gayunpaman, pinatunayan ng prinsesa ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng malakas na pagdiin ng kanyang 2 kamay sa helmet ng sundalo. Sa tindi ng ingay, napuno ng sakit ang kanyang kalaban at napilitang pakawalan siya. Mabilis na sinundan ng prinsesa ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng isang sipa sa maselang bahagi ng sundalo, isang matalinong hakbang sa laban, ngunit tila hindi ito natinag. Tumawa ang lalaki at nagsabing, "May micro-penis ako." Pagkatapos nito, muling dinakma ng kalaban ang kanyang leeg, ngunit ibinangga ng prinsesa ang kanyang helmet sa pader upang makatakas. Mabilis na sumugod ang kalaban na parang raging bull.
kaya't umakyat ang prinsesa sa dingding at bumagsak sa kanyang balikat. Agad niyang inikat ang helmet nito. Napansamantalang binulag ang lalaki. Sinubukan ng sundalo na ibagsak siya sa pader. Ngunit mabilis na tinanggal ng prinsesa ang kanyang helmet at ligtas na nakalapag. Ginamit niya ang mga sungay ng helmet upang saksakin ito bago muling hinampas sa ulo. Tuluyang napatay ang sundalo, habang humihinga ng malalim mula sa nakakapagod na labanan. Nagbalik sa kanya ang isang alaala. Naalala niya ang kanyang guro na si Lin, na nagturo sa kanya na ang pagiging isang tunay na mandirigma ay nangangahulugan ng pakikipaglaban para sa isang makatarungang dahilan. Sa isa sa kanilang pagsasanay, ipinahayag ng reyna ang kanyang pagkadismaya. Sinabi niyang si Lin ay dapat nagtuturo sa prinsesa ng wastong asal at hindi ng pakikipaglaban na parang isang lalaki. Ngunit iginiit ni Lin na ang isang babae ay dapat matutong magpamalas ng kagandahang asal at kasanayan sa pakikipaglaban ng sabay. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ng isang grupo ng mga sundalo ang katawan ng lalaking itinulak ng prinsesa mula sa tore ng kastilyo. Dahil dito, nagsimulang mag-alala si Julius at iniutos niya sa kanyang tenyente na si Kerr na suriin ang prinsesa bago siya tumungo sa tarangkahan ng kastilyo. Inutusan naman niya ang isa pang sundalo, isang mataba, mabagal, at hindi kapansin-pansing lalaki, upang gawin ang gawain. Samantala, nagtago ang prinsesa sa silid kung saan ginagawa ang pagniniting sa tore. Pinunit niya ang kanyang damit pangkasal upang magkaroon ng mas malayang pagkilos. Habang inaalagaan niya ang kanyang mga sugat, biglang dumating ang dalawang sundalo. Isang matinding laban ang sumiklab, at mabilis niyang nasaksak ang isa sa mga kaaway. Pagkatapos, pinunit niya ang lace mula sa kanyang kasuutan at ginamit ito upang igapos ang natitirang sundalo. Kinuha niya ang isang pana at tinanong ang sundalo kung ano ang ginawa ni Julius sa kanyang pamilya. Tinukso siya ng lalaki at tinanong kung alam ba niyang gamitin ang pana. Sa sagot, agad siyang bamaling at pinaputok ito sa dibdib ng kasamahan ng sundalo. Sa kabila nito, patuloy ang panlalait ng lalaki sa prinsesa, kaya't pinaputok niya ang isa pang palaso na tumagos sa kanyang bungo. Sa tagumpay na ito, kinuha ng prinsesa ang espada ng patay na sundalo at lumabas mula sa silid ng pagniniting. Bumaba ang prinsesa at di nagtagal ay nakapasok sa isang makitid na lihim na lagusan sa likod ng makakapal na pader ng bulwagan ng kainan. Sumilip siya sa isang maliit na butas at nakita ang ilang mga mersenaryong abala sa pagnanakaw ng anumang mahalagang yaman na kanilang mahahanap. Dahil karamihan sa kanila ay lasing at abala sa pagpuno ng kanilang mga bulsa, madali siyang nakalusot papasok sa silid kainan. Maingat siyang umiwas sa kanila at nakarating sa isa pang lihim na lagusan sa kabilang dulo. Sa sandaling ito, napagtanto natin na narating na ng prinsesa ang kanyang silid tulugan kung saan niya itinago ang isang espesyal na espada. Sa isang pagbabalik tanaw, naalala niya ang kanyang pagsasanay kay Lin, na laging inuulit ang isang mahalagang aral, ang lumaban gamit ang puso. Maging ang tagapayo ng hari na si Kai ay tumulong sa kanyang pagsasanay. Alam ni Kai na balang araw ay magiging isang matapang at marangal na mandirigma ang batang Maharlika, kaya't ibinigay niya sa prinsesa ang kanilang pamana, isang napakagandang maikling espada na may matibay at di nasisirang talam. Punong-puno ng bagong determinasyon, kinuha ng prinsesa ang kanyang gamit mula sa ilalim ng kama bago bumalik sa lihim na lagusan. Habang bumababa siya, narinig niyang nag-uusap sina Julius at Moira tungkol sa mga paghahanda para sa kasal. Tinanong ni Moira kung bakit hindi na lang sapilitang kunin ni Julius ang trono. Ngunit sumagot ito na walang sino man ang makakwestiyon sa kanyang pag-upo sa trono kung susundin niya ang tradisyonal na paraan ng pag-aasawa, kahit na ito ay sa pilitan. Sa galit at paninibugho, hinalikan ni Moira si Julius at nagsimula silang maglaplapan. Sa likod ng isang dingding, inihanda ng prinsesa ang sarili upang saksakin si Julius sa pamamagitan ng isang maliit na butas. Gayunpaman, naudlot ang kanyang plano nang biglang dumating ang isang sundalo at iniulat na nais ng hari na makipag-usap kay Julius. Ano ba ang sinabi ko tungkol sa pag-iistorbo sa akin? Asek ni Julius. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita ang mga mananakop sa hari, na nagbabala kay Julius na ang sapilitang pagkuha sa korona ay ituturing na pagtataksil ng mga tao. Ngunit iginiit ni Julius na ang kasal ay hindi isang anyo ng pagtataksil. Samantala, gumapang palabas ang prinsesa mula sa isang ventilasyon at natagpuan ang sarili sa ilalim ng isang nakatayong baluting pandigma. Hindi niya gaanong pinansin ang baluting pandigma. Iniisip na ito ay pangdekorasyon lamang. Ngunit nagkamali siya, dahil biglang kumilos ang kabalyero at tinangkang saksakin siya. Mabilis ang reflexes ng prinsesa at naiwasan niya ang mga atake habang naibabalik naman ang ilang hampas. Sa kasamaang palad, tila hindi tinatabla ng kahit anong sandata ang makapal na baluti ng kabalyero. Agad na nakaisip ng matalinong plano ang prinsesa. Itinutok niya ang kanyang espada sa mahihinang bahagi ng baluti. Pagkatapos ay binuhusan ito ng langis mula sa isang lampara. Kasunod ang pagsindi gamit ang kandila. Sa sobrang init, nagliyab ang makapal na bakal na baluti. Tinutusta ang kabalyero sa loob. Sa sobrang desperasyon, tumalon ito mula sa bintana at bumagsak sa patio sa ibaba. Nang makita ito, nainis si Moira sa kawalan ng kakayahan ni Kerr at agad niyang sinaksak ang kanyang lalamunan gamit ang latigo. Pagkatapos nito, kinuha niya ang pamumuno sa hukbo ni Julius at inutusan ng kanyang mga tauhan na siyasatin ng mabuti ang bawat palapag ng tore ng kastilyo. Ilang sandali pa, unti-unting napapalibutan ang prinsesa ng maraming kalaban na umaakyat sa tore. Mabilis niyang pinunit ang kanyang kwintas at ginamit ang mga perlas nito upang ipatid ang mga sundalo. Tumakbo siya sa ibabaw ng kanilang mga kalasag upang makatakas. Ngunit sadyang napakarami ng kanyang mga kalaban upang harapin ng mag-isa. Mabilis niyang inanalisa ang paligid at
nakaisip ng paraan upang makatakas. Tumalon siya sa isang malapit na bintana habang mahigpit na kumapit sa isang tapis area, na ginamit niyang pang-alon patungo sa kabilang silid ng tore. Habang ginagamot niya ang kanyang mga sugat, biglang may pumasok sa silid at natagpuan siya. Sa kabutihang palad, ito ay si Lin, ang Master at Arms ng Kastilyo at kanyang personal na guro. Pinagaling ni Lin ang prinsesa at ipinaalam na ang kanyang pamilya ay nasa piitan. Agad nilang tinahak ang daan patungo sa basement ng tore na dumadaan sa kusina. Sa kasamaang palad, doon sila nasukol ng tatlong magugulo at lubhang mapanganib na mga mersenaryo. Hinarap ng prinsesa ang dalawang lalaki habang si Lin naman ang lumaban sa pinakamalaki sa tatlo. Madaling natalo ni Lin ang kanyang kalaban at agad siyang sumama sa prinsesa upang harapin ang natitirang mga tulisan. Mabilis nilang napatay ang isa sa mga mersenaryo, at sa pag-atake ng pangatlo, dumating si Moira sa eksena. Si Moira ay isang mabangis at walang awang mandirigma na bihasa sa paggamit ng letigo. Agad niyang hinampes ang kanyang letigo kay Lin, na nagawa namang harangin ito gamit ang kanyang braso. Sinubukan ng prinsesa na tulungan ang kanyang guro, ngunit napakabilis ni Moira para sa kanya. Sa harap ng napipintong pagkatalo, inakay ni Lin ang prinsesa patungo sa imburnal habang naiwan siya upang pigilan si Moira. Gumapang ang prinsesa sa loob ng imburnal at agad siyang nakarating sa piitan, kung saan nakita niya ang tatlong lasing na gwardya. Iyon ba ang prinsesa? Tanong ng isa. Madali niyang natalo ang mga ito at kinuha ang kanilang espada. Habang pinapanood siya ng kanyang pamilya ng may pagmamalaki, pinalaya niya ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na si Violet. Ngunit bago pa sila makaalis, may tumama sa prinsesa at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nakita niyang nakagapos na rin ang kanyang pamilya at si Lin sa bulwagan. Pinagalitan siya ni Julio sa gulong kanyang ginawa. Ngunit sa galit, kinagat ng prinsesa ang kamay nito bilang ganti. Sa galit, sinampal siya ni Julius at iginiit na isinilang siya upang maging kanyang asawa. Sa isang nakakatakot na tono, sinabi ng prinsesa na nasasabik siyang mapang-asawa siya. Ngunit nagbanta na araw-araw at gabi-gabi niyang ipaplano ang pagpatay dito. Naging isang pagkakamali ito, dahil napagtanto ni Julius na hindi niya mapipilit ang prinsesa. Sa halip, nagpasya siyang pakasalan si Violet at iniutos kay Moira na patayin ang prinsesa. Sa kabutihang palad, nasipa ng prinsesa ang espada ng isang gwardya at napigilan si Moira. Sinamantala ito ni Lin at tumakas kasama si Violet sa isang lihim na lagusan. Sa isang nakakagulat na pangyayari, itinapon ng isang sundalo ang prinsesa sa bintana, dahilan upang mahulog siya sa dagat sa ibaba. Habang lumulubog, naalala niya ang kanyang pagsasanay at ang mga panahong kinwestiyon ang kanyang lakas. Naalala rin niya ang balak ni Julius kay Violet, kaya't nilakasan niya ang kanyang loob. Gumamit siya ng isang basag na piraso upang palayain ang kanyang mga kamay at lumangoy patungo sa ibabaw. Sa kalaunan, nakaligtas ang prinsesa at bumalik sa kastilyo. Agad siyang sumama kina Violet at Lin, at nagtungo sila sa isang lihim na imbakan ng sandata upang maghanda para sa laban. Iniwan nila si Violet sa imbakan, habang sila namang dalawa ay lumabas upang labanan ang mga sundalo ni Julius. Sa kasamaang palad, nahuli si Violet. Nang makita ito ng prinsesa, nilabanan niya ang mga kalaban upang makarating sa bulwagan kung saan sapilitang pinapakasal ni Julius si Violet sa isang pari. Sa kabutihang palad, nakalaya na si Kai at hinimok ang mga bisita na tumakas, kaya't naudlot ang kasal. Sinamantala ng prinsesa ang pagkakataon upang makipaglaban kay Moira sa isang matinding sagupaan. Tinanggap niya ang maraming suntok, ngunit sa huli, ginamit niya ang sariling latigo ni Moira upang sakalin ito hanggang sa mamatay. Matapos mapatay si Moira, sumugod ang prinsesa upang harapin ang kanyang pinakamatinding kalaban, si Julius. Agad silang nagpalitan ng mabibilis na atake gamit ang kanilang mga espada. Dahil sariwa at hindi sugatan si Julius, nagawa niyang saksakin ang prinsesa gamit ang isang punyal. Ipinagtulakan niya ito palabas sa patio, kung saan nagtipon ng maraming tao. Sa sobrang kumpiyansa, ipinahayag ni Julius ang kanyang tagumpay. Ngunit naalala ng prinsesa ang payo ni Lin, lumaban ng may tiyaga at pokus. Habang nagbubunyi si Julius, mabilis na inagaw ng prinsesa ang kanyang espada at pinutol ang kanyang ulo. Sa pagbagsak ng ulo ni Julius sa lupa, ibinalik ng prinsesa ang korona sa kanyang ama. Natapos ang pelikula nang ideklara ng hari na siya ang magiging tagapagmana ng kaharian.